Tulala pa rin sa Celine habang pinagkikiskis ang dalawang kamay nang pumasok si Edward, ang kanyang tiyuhin. Mabilis ang ginawa nitong pagupo sa harap niya, kaya't kalaunan ay natauhan din siya. What happened, Celine? Nakikita kong tuliro ang iyong mga mata. May problema ba? Bakit mo ko pinatawag? Sunod-sunod ang ginawang pagtatanong ni Edward, habang prenteng nakaupo at diretso ang mga tingin sa pamangkin. Actually, dito, I don't think we still need to talk about this. I mean, maybe it's just some random guys pulling a prank on me. Sagot naman ni Celine, pilit kinukumbinsi ang sariling maaaring binibiro nga lang siya ng kung sino. Subalit nagsalubong ang kilay ni Edward, tsaka nito itinukod ang mga siko sa mesa. What do you mean, prank? Ano bang ibig mo sabihin? Pwede ba diretsuhin mo na lang ako, Celine? Nang hindi ako nanghuhula dito, you look terrified when I came here. Tapos sasabihin mo may nagpa-prank lang sa'yo. Pagsasalita niya, kaya't sandaling napapikit sa Celine. Iiling-iling pa ito habang bumubunot ng isang malalim na hininga. Hating gabi na nung naisipan ko matulog na. I was busy with that new design na ginagawa ko para dun sa isang client. I was just about to sit in the dining table when I heard a knock on the door. I hurried to open it. Kahit iniisip ko kung sino na naman kaya yung kakatok sa pinto gayong 10 oras na ng gabi yun. I thought it was you. Or maybe Kyle. Naisip kong baka may problema sa isang site. But as I opened the door, there's no one. Well, except at least with that one letter lying on the ground. Pagkukwento ni Celine habang nakabikit pa rin. Hanggang sa mga oras na to ay tandang-tanda pa niya kung paano umakyat sa ulo niya lahat ng dugo niya at kung paano salubungin ng malamig na hangin ang balat niya. And then, have you read the letter? Where is it? Pagtatanong muli ni Edward. Well, I threw it in the trash somewhere on the way here. Pero tandang-tanda ko pa kung ano yung nakasulat sa papel. It's a threat. If I don't turn the company over to someone, then my life is in danger. Sabi nila binabantayan nila ako bawat galaw ko. Alam din nila lahat ng detalye tungkol sa kumpanya at sa mga kasalukuyang kontrata na meron tayo. He introduced himself as my cousin. Hindi niya binanggit kung anong pangalan niya. But he made it clear he wants the company. At kung hindi ko siya pagbibigyan, buhay ko magiging kapalit. Hindi ko alam kung totoo ba lahat ng nabasa ko, Uncle. Pero, do you think it's just a prank? Siguro binibiro lang nila ako dahil alam nilang masyado kong inilalaan ng oras ko yung para sa kumpanya. Maybe it's just a way of telling me to rest for a while? Mahabang dugtog naman ni Celine, subalit mabilis na umiiling-iling si Edward bilang hindi pagsang-ayon. Kinukumpas pa nito ang mga kamay habang ginagawa iyon. No, 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 Celine. Sigurado ko hindi lamang iyan simpleng prank. Who's in the right mind would do such a serious thing? Pwede pa silang makasuhan kapag nalaman ang pagkakakinanlan nila. And I think that's the reason why he didn't mention his name. He's in a serious trouble kapag nagkataon. Sabi naman ni Edward tsaka napatingin kung saan. Tila nag-iisip ng kung anong solusyon habang muli namang bumuntong hininga si Celine. Then, what should I do? Pwede kaya nating paimbestigahan kung kanino nang galing yung sulat na natanggap ko? Tanong niya. That's not a good idea, Celine. Patatagalan tayo. Hindi ba't binanggit sa sulat na pinapanood nila ang bawat galaw mo? Mas lalo ka lang mapapahaba kung gagawin mo yan. Another thing, naitapon mo na ang sulat. Wala na tayong panghahawakan pang may nagpadala nga ng threat laban sa'yo. The best way we can do is to find something that can protect you. I mean, not something but someone. Nangunot ang noon ni Celine sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay napatingin siya dito. Ano pong ibig niyong sabihin, Uncle? Tanong niya pa, halata ang pagtataka sa tinig. We have to find your personal bodyguard. That way,
Hindi ka na mag-aalala pang may mangyayaring masama sa'yo. Wala na ring problema kahit pinapantayan ka nila. But of course, kailangan mo pa rin mag-ingat, lalo na sa mga private informations. Maaaring magamit nila yon laban sa'yo. Sagot ni Edward, kaya't mabilis nang sumang-ayon pa sa Celine. Kaya niya ang sarili niya, subalit kailangan niya ring protektahan ang kumpanyang hinahawakan niya, kung kaya't kailangan niya nga ng taong poprotekta sa kanya. Within this day ay papupuntahin ko ang taong magpapantay sa'yo. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin, kaya't muli siyang napatingin dito. Within this day? May naiisip na po ba agad kayong taong pwedeng maging personal bodyguard ko? Tanong niya pa kaya't natatawang tumango si Edward. Anything for my niece's safety. Nito pa at saka tumayo na para magandang umalis. Samantala, tahimik na lamang siyang pinanood ni Celine na lumabas, tsaka iiling-iling na inilipat ang tingin sa malapad na papel na nasa mesa niya. Naroon ang iginuhit niyang design para sa 4 na palapag na bahay na ipapagawa ng isang kliyente niya. Sa ilalim noon ay naroon naman ang isang design ng isa pang building na kasalukuyang ginagawa. Ilang araw na niyang hindi nabibisita ang site kung saan iyon ginagawa. Gusto niya sanang pumunta ngayon ngunit sa kalagayan niya ngayon ay mukhang hindi nga niya iyon mapupuntahan ng mag-isa lang. Hindi bali na, nandun naman si Engineer Kyle. Sigurado naman akong hindi niya naman yun pababayaan at kukontakin niya naman siguro ako kung may problema. Maybe I have to focus on this design first. Once Uncle sends someone here, then I'm safe to visit the site. Pagkakausap ni Celine sa sarili, tsaka kumuha ng lapis para simulan na ang pagguguhit. Ilang oras ang ginugol niya doon hanggang sa maya-maya nga lang ay nakarinig na siya ng katok sa pinto ng opisina niya. Come in! Utos niya nang hindi inaalis ang tingin sa ginagawa, kaya't hindi niya rin nakita kung sino ang pumasok. Sigurado naman siyang ang uncle niya iyon at ang kinuhang magbabantay sa kanya. Celine! Pagtatawag ng atensyon ni Edward kay Celine, kaya't sa wakas, tumingin din ito sa kanila. Sandali pa nitong iniligpit ang mga gamit na naroon sa mesa, bago tuluyang tumayo. Uncle, you're here! Nakangiti pang aniya nang hindi nililingon ang lalaki sa likod ng tiyuhin. As I told you, within this day ay kukuha ako ng tao magpapantay sa'yo. So here he is. I hope that by having him, you'll feel safe and you don't have to worry about the threat anymore. Napatingin sa Celine sa lalaking nasa likod ni Edward matapos nitong magsalita. Sandali pang napaawang ang labi niya, kasabay ng panlalaki ng mata nang mamukaan kung sino ang sinasabing magiging personal bodyguard niya. What the hell? Bulalas na tanong niya habang tumabingi naman ang ulo ni Edward dahil sa naging reaksyon niya. What? Is there a problem with Dasher? I just thought it would be great with the two of you, and I know he will protect you at all cost. Sambit pa nito kaya't natatawang napailing si Celine. There's no way. I'd rather be alone. Mas gugustuhin ko pang harapin ang kung ano man pangarib na naghihintay sa akin kaysa naman yung lalaking yan ang makakasama ko. So, I want him out, Uncle. I don't want to see his face over again. Mahihimigan ang pagkainis sa tinig nito habang maririnig naman ang mahinang pagtawa ni Asher, ang lalaking magbabantay kay Celine. You can't push me away. You need me, Celine. Alam nating pareho yan. Nakangising pang-aasar pa nito pagkatapos ay prenteng naupo sa upuang nasa harap ng mesa ni Celine. Saan ka naman kumukuha ng kakapalan ng mukha para sabihin yan? I don't need you. We both know it too. Napasipol si Asher sa sinabi ni Celine habang dahan-dahan naman ang ginagawang pag-alis ni Edward sa silid na iyon. Bahagya pang natatawa dahil sa sagutan ng dalawa. Is it just me or someone here is digging? Tanong niya nang naging dahilan kung bakit natahimik si Celine at kuyom ang mga kamaong napabulot ng malalim na hininga. The audacity! Why? Uncle mo naman na nagsabi sa akin kailangan mo ko. What's wrong with it? Tsaka, alata namang may pinangahawakan kang galit kaya ka ganyan. Tama ba? Kalmado ang tinig ni Asher habang sinasabi iyon. Nakapatong pa ang isang paa nito sa hita niya habang nakatayo pa rin sa Celine.
It's none of your business, so shut up. Mahinang sagot ni Celine, paunti-unting bumabalik sa normal ang ekspresyon ng mukha nito. I'll shut up. Pero aminin mo muna, you need me. Nagkatinginan silang dalawa. Tila ba may nais ipahiwatig ang sinabing iyon ni Asher. Subalit na unang mag-iwas ng tingin sa Celine. Pagkatapos ay naupo ito. Fine, I need you. But this is just for the sake of my company. Dahil kung ako lang, I can handle everything. Ang iniisip ko, hindi pwedeng mapunta sa kung kaninong kamay ang kumpanyang ito, ano man ang mangyari sa akin. So you better do your job well, or you'll be with me in my grave. Malamig at may halong pagbabanta sa tinig niya, kaya tumango-tango na lamang si Asher bilang pagsang-ayon dito. Pagkatapos ng sagutang iyon, natahimik silang dalawa. Sa isip nila ang awkward ng katahimikang iyon. Malamig ang ibinubog ang hangin ng aircon. Subalit kapwa silang pinagpapawisan. Bumalik naman sa ginagawa si Celine. Pilit niyang tinatapos ang disenyong ginagawa. Subalit dahil sa pagiging distracted, ay natapos ang araw nang wala siyang natatapos. Dito ka pa pala nakatira? Wala kang ibang kasama dito? Sunod-sunod na pagtatanong ni Asher nang makarating sila sa bahay ni Celine. Wala. Malamig namang sagot ng dalaga, tsaka dumiretso sa sala para sandaling magpahinga. Halos nakaupo lang naman siya maghapon sa opisina, pero pakiramdam niya ay bugbog ang katawan niya at pagod na pagod siya. Samantala, lilinga-linga pa rin si Asher sa paligid. Baka sa mata nito ang pagkamangha. Ang laki naman ng bahay na to para tirhan ng isang tao lang. Just shut up. I don't like hearing noises when I'm tired. Saad ni Celine, dahilan kung bakit nakagat ni Asher ang ibabang labi niya. Nagsasabi lang naman ng totoo. Tsaka, magandang ideya na kumuha ka ng magiging gwardya mo. Ang laki nito. Delikado. Paano kung pasukin ka sa gabi habang tulog ka? Mabuti na lang at naalala ni Uncle ang kagapuhan ko. Kaya kung pinagkatiwalaan niya sa'yo. Mahihimigan ng tuwa na may halong pang-aasar sa tinig ni Asher habang sinasabi iyon, kung kaya't napaikot na lamang ang mga mata ni Celine. Hanggat maaari sana, ay ayaw niyang makausap si Asher. Nakakahiya din kasi sa uncle niya kung uutusan niya pa itong maghanap ng bako. If it's really not for the company, I'll never let him enter my house. Bulong niya pa, kaya't bahagyang lumapit sa kanya si Asher. Ano yun? May sinasabi ka? Muling napaikot ang mga mata nito nang magtanong si Asher. I told you to mind your own business. Mahirap bang gawin yon? Mababakas na ang labis na inis na Celine, kaya tuluyan na ngang natahimik ang lalaki. Naninibago siya sa dalaga. Gayunpaman, buong tapang niya itong poprotektahan kahit kanino. Thank you so much for trusting us, Mr. De Vera. We'll make sure our great engineers and workaholic workers will make the stream house of yours a reality in a year. Please, contact us as soon as you're ready to start working with it. Usal ni Celine, isang linggo ang nakakaraan. Nakangiti ito habang nakalahad ang kamay sa lalaking kausap. Thank you, Miss Javen. Sadyang nagkulang lang po talaga ang budget sa ngayon kaya hindi agad namin may papagawa sa inyo. But I assure you, within a month, you'll have the contract. Napatango si Celine sa sinabi ng lalaki. Pagkatapos ay napatingin pa ito kay Asher na nakatayo malapit sa pinto ng opisina. And who's this young man? Is he your boyfriend? Maging si Asher ay nanlaki ang mga mata dahil sa tanong na iyon. Tinangka niya pang sumagot, subalit napaawag ng bahagya ang labi niya nang maunahan siya ni Celine. He was... Nagkatinginan silang dalawa subalit mabilis ding nag-iwas. Samantala ay awkward namang napatikim si Mr. De Vera, tsaka tumango. Oh, I see. Aniya pa. Anyway, I have to go, Miss Javen. I'll contact you soon. Simpleng tango at ngiti na lamang ang itinugon ni Celine, tsaka pinanood ang lalaking naglakad palabas. Pagkatapos ay nakakabinging katahimikan ulit. Dahan-dahang naglakad papalapit sa upuan si Asher. Iginagala nito ang tingin sa mga parangal na natanggap ni Celine. Tsaka siya simpleng ngumiti. Ang layo na ng narating mo, no? Isa ka na sa pinakamagaling na architect ng bansa. You're managing a very well-known company worth billions. You're living in a big fancy house.
Nakakatuwang isipin na dati pangarap mo lang ang lahat ng ito pero ngayon, nasa kamay mo na. Hindi umimik si Celine sa sinabi ni Asher. Nanatili ang mga mata nito sa kung saan. Walang kahit anong ekspresyon sa muka. But what's just sad is that you're also too far away to reach. Kung gaano kalayo ang narating mo, ganun ka na rin kalayong abutin. Look, we're just 1 meter away from each other. But it feels like miles. Kailan ka pa naging ganyan, Selena? Sobrang layo mo na sa babaeng palatawa. Palangiti at malalahanin. Did this kind of life change you? Or... Stop talking! You don't have the right to say all those things, got it? Hindi natapos ni Asher ang sinasabi ng sumabat si Celine tsaka malamig siya nitong tinignan. How come I don't have the right to speak, Celine? Because you never did when I needed an explanation. Malamig ang tinig na pagkakasabi noon ni Celine, kaya't sandaling natahimik si Asher. Ni walang salita ang pumasok sa isip niya para sagutin si Celine. Maya-maya pa ay napabuntong hininga na lamang siya. There are things that is meant to be left spoken. May mga bagay na kailangan maiwan. Dahil yun ang dapat. Just like how we used to dream together. Look at you now. Nasa taas ka na habang ako. Nandito pa rin. Naiwan sa baba. I think of it as my karma, Celine. But you'll never know my sacrifices way back. And I'm just happy now dahil pinagbigyan ako ng tadhanang makita ka muli. I am more than happy when I figured out you still remember about us. Mahabang pagsasalita niya subalit wala na siyang nakuha pang sagot mula kay Celine. I'm sorry for bringing up about our past. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko nung marinig ko yun. Yung sagot mo sa tanong ng lalaking kausap mo. Pasensya na. Hindi ko na muling uungkatin pa yun. I am here to do my job and not to dig up our past. Pasensya na. Dagdag niya, diretso ang tingin kay Salina hanggang ngayon ay hindi pa rin umiimik. Pinaglalaroan lamang nito ang hawak na ballpen. Look, I know galit ka, but you don't have to give me this cold treatment, Celine. Kulang na lang, umusok ka na parang yelo dahil sa lamig. Bakit ka ba ganyan, Celine? Why are you so concerned about me now? Samantala dati, hindi mo man lang naisip ang nararamdaman ko. You left without a word, Asher. You left me like I am just a piece of trash for you. Tapos ngayon bigla kang magpapakita? Having that kind of behavior like nothing happened? So tell me, Asher, bakit nga ba naging ganito ako? Umalingaw-ngaw ang tinig ni Celine sa apat na sulok ng silid na iyon. May kaunting kirot sa dibdib. Subalit sinikap niya hindi iyon ipakita habang tahimik lamang na nakikinig si Asher. Hindi mahanap ang saktong salita para sumagot kay Celine. If I cannot protect myself alone, then at least I am protecting my heart from anyone. Huling sabi niya bago marahas na tumayo at malalaki ang hakbang na lumabas ng opisina. Iniwang mag-isa at tulala si Asher. Miss Javen, papunta lamang po sana ako sa office nyo. Kailangan daw po kayo sa site, sabi ni Engineer Kyle. Sa lubong ng isang empleyado niya kaya't marahan siyang napatango. Tell him I'll be there in an hour. Aniya at sandaling dumiretso ng comfort room. Pagkatapos ay pinagkatitigan niya ang sarili sa salamin, sabay hinga ng malalim. He's clearly just messing with me. Maybe he's guilty for leaving me before, but I will never give him the satisfaction he wants. Thinking I'm still very much affected of our separation? Usal pa niya, tsaka inayos ang sarili. Pilit ibinabaon sa limot ang nangyari kanina lamang. Saan ba kasi tayo pupunta? Pang-5 beses na tanong na iyon ni Asher, simula nang umalis sila kaya naman ay naiinis na napahinga si Celine. Just follow that dumb direction and stop asking. Mahina subalit madiin na aniya kaya't napangiwi ang labi ni Asher. Sa isip pa niya'y natutuwa siya sa pangiinis niya sa dalaga. Hindi din naman nagtagal ay nakarating na sila sa site kung saan itinayo ang building. 2 palapag pa lang ang nagagawa. Ayaw kasing madaliin na Celine ang paggawa dahil gusto niyang matiyak na matibay ang pundasyon ng bawat palapag. Architect, mabuti nandito na po kayo. At tagal nyo ding hindi dumadalaw dito ah. Pagsalubong sa kanya ng isang lalaki kaya't nginitian niya ito. Marami lang akong ginagawa. Si Engineer Kyle pala. Nasaan? Pinapapunta niya raw ako dito at kailangan daw ako? Sagot niya tsaka naglakad papasok sa loob ng building.
Inililibot nito ang paningin sa mga gumagawa doon. Bumili po si Engineer Kyle ng merienda, architect. Napatango siya sa sagot ng lalaki. It's only been 5 weeks. Nakagawa na agad kayo ng 2 palapag? Are you sure matibay ang pagkakagawa nito? Baka naman isang hangin lang. Matibag na agad ang building. Ayokong masira ang pangalan ng kumpanya. Ani yan ang nakatingala, tinitignan ang bawat pundasyon, habang tahimik lang naman na nakamasid si Asher. Nag-hire po kasi si engineer ng mas marami pang tao para daw mas mapabilis yung paggawa ng hindi nawawala ang pagiging pulido. Nung isang araw po kasi, nagpunta dito yung kliyente nyo. Sinabi niyang kung maaari ay bilisan ng konti ang paggawa para daw magamit nila agad yung building para sa negosyo nila. Pero, wag po kayo mag-alala, architect. Kaya lang naman po napabilis ang paggawa dahil nadagdagan kaming mga magagawa pero sinigurado pa rin naman po namin na maganda at patibay ang pagkakagawa. Simpleng tumango sa Celine. So what's the problem here? Yun lang ba ang dahilan kaya ako pinapunta ni Engineer Kyle dito? Tanong niya muli. Hindi ko po alam, ma'am. Hintayin niyo na lang po si engineer at siya na lang po magsasabi sa inyo. Paalam po muna ako, ma'am. Pagkatapos ay tumalikod na ang lalaki. Naiwang mag-isa si Lynn doon. Naglakad-lakad habang hinihintay ang pagdating ni Kyle. Subalit ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang marinig ni Asher ang tila pagbigay ng kung anong bagay mula sa itaas. Nang tumingala ito, ay kaagad niyang nakita ang ilang mabibigat na materyales sa ere. Babagsak iyon direkta kay Celine, kaya't mabilis ang naging pagkilos niya. Celine! Hilag! Napasigaw pa siya pagkatapos ay walang pag-aalinlangang niyakap sa Celine. Parehong bumagsak ang katawan nila sa semento habang nanlalaki sa gulat ang mga mata ni Celine, lalo na't nasa ibabaw niya ang lalaki. Asher. Celine, oh my God, are you okay? Nasaktan ka ba? Nasugatan ka ba? Here, take my hand. I'll help you. Mabilis na napabangon si Asher nang marinig ang tinig ng isang lalaki. Nang dahil doon, hindi na siya muling nilingon pa ni Celine nang makatayo ito. Sa halip ay naiwan siyang mag-isa doon at pinanonood kung paano tignan ng lalaki ang katawan ni Celine kung may sugat pa ito. Sa paningin niya ay tila napakasweet ng dalawa. Bagay na naging dahilan kung bakit siya nakaramdam ng selos. Tumatawa-tawa pa kasi Celine habang kausap ang lalaki. Ano ba? Ayos lang ako. Walang masakit sa akin. Huwag kang OA engineer. Umikot ang mata ni Celine, tsaka sandali pang tumawa habang pinapagpagan ng sarili. Sigurado ka ha? Tsaka sino ba yung lalaking kasama mo? Bakit nakayakap yun sa'yo? Nagsiselos ako ha? Napanguso naman si Kyle habang sinasabi yon. He's my bodyguard. Nothing to jealous about. Bodyguard? Bakit ka pa kumuha ng bodyguard eh? Pwede naman akong magbantay sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin kailangan mo ng bodyguard, Celine? Nililigawan naman kita. Kaya tungkulin ko rin namang bantayan ka. Dagdag ni Kyle, hindi pa rin naaalis ang pagguso nito. Samantala ay napataas ang kilay ni Celine sa narinig. Wala ka nga nung muntik na akong mahulugan ng mga materials na yun eh. Tsaka, siya nga pala Engineer Kyle? What happened, ha? Akala ko ba matibay ang pagkakagawa nito? Bakit simpleng materials pa lang, hindi na kayang i-hold ng sahig? Paano kung sa mismong client natin nangyari yon? O what if, nakita niyo mismo yon? What will you reason out? Mas lalong tumaas at nagsalubong ang mga kilay ni Celine. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyong pagbutihin niyo ang paggagawa nito? It's not just all about the reputation of our company, but it's also about our client safety. So please, do your job accordingly. Hindi kailangan madaliin kung ganyan lang din naman pala ang kalalabasan. Napakamot sa ulo si Kyle, pagkatapos ay inayos nito ang sleeve ng suot niyang polo. Yun nga ang sasabihin ko sa'yo, Celine. I-request ng client na kung pwede daw madaliin tong building. Kaya nag-hire na lang ako ng ilan pang magagawa. Hindi naman namin alam na ganyan yung kalalabasan. I swear, I check it. Aniya pa, kaya't napahawak sa sentido sa Celine. Huminga pa ito ng malalim sabay iiling-iling. Well, I hate to break it but after what happened, it is not possible to rush things. Unless they wanna risk their lives and waste their money they spent here. Mahihimigan ang otoridad sa tinig niya, kaya tumangot-tango si Kyle.
Tiningnan nila pareho ang nagkalat na materyales na ngayon ay inaayos na ng mga manggagawa. Ako na ang bahalang makipag-usap sa client. Let's schedule a meeting with him so I can discuss everything with him. In the meantime, please, fix all of this. I don't want the incident to happen never again. Understood? Tsaka niya inilipat ang tingin kay Kyle na agarang tumango. Yes, boss. Pag sa akin, sobrang lamig. Alas manginig nga ako eh. Pero sa iba, ang lapad pa ng ngiti. Halatang sobrang saya. Halos 10 beses na parinig na iyon ni Asher simula na makauwi sila. Subalit hindi pa rin siya pinapansin ni Celine. Tahimik lamang itong nakaupo habang nagtitipa ng kung ano sa laptop niya. Sa totoo lang, naririndi na siya sa tinig ni Asher, kaya't naisipan niyang kilalanin kung sino-sino pa nga ba ang mga pinsan niya at kung sino ang may potential interest sa kumpanya. Subalit halos 1 oras na ang lumipas, wala pa rin siyang makitang kahit isa. Hindi man lang ako nilingon. Hindi tinanong kung ayos lang ako. O kahit magpasalamat man lang. Para bang yung engineer lang ang nakikita niya sa mga oras na yun. Bahagyang kinalampag ni Celine ang mesa nang muling marinig ang pagsasalita ni Asher. Will you shut your mouth off for a while? Hindi mo ba nakitang may ginagawa ako? Wala namang patutunguhan yung pagpaparinig mo, Asher. Aniya pa kaya't napanguso si Asher sa narinig. Kita mo na, ang aba ng sinabi pero kahit isang thank you, wala. Tila batang nagtatampo na saad ni Asher kung kaya't natatawag na patayo si Celine. Hinarap niya ang binata nang nagbabaga ang mga mata. Kita ang pagkainis nito sa ekspresyon pa lang ng muka. Why are you even expecting something from me when it is your job to protect me, Asher? Why do you even care if I am laughing with someone else when it's clearly none of your business? Ano bang pakialam mo ha, Asher? Kailan ka pa ba nagkaroon ng pakialam sa akin, Asher? Taas ang kilin na pagtatanong ni Celine at sa mga oras na yon, mababakas ang sakit sa mga mata niya. Halatang hanggang ngayon ay daladala niya pa rin ang pait ng nakaraan. Tila ba marami pa rin siyang katanungan sa isipan kung bakit nagkaganon. Subalit wala siyang lakas ng loob para tanungin si Asher dahil ayaw niyang isiping apektado pa rin siya nito hanggang ngayon. Celine, I didn't mean that. Malumanay ang tinig ni Asher habang marahan ang ginagawang pag-iling. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Celine. Marahan niyang hinahaplos sa mukha nito kaya't napapikit si Celine. Kay tagal niyang hinintay ang haplos na iyon. I don't expect something from you. Dahil kahit ayaw mo, kahit labag sa loob mo, nandito pa rin ako para ilayo ka sa kapahamakan. Celine, no matter how painful it is to see you happy with someone else, I'll endure it. I'll watch you laugh with him, just to make sure you're okay. And in case you need me, I'll be right here. Mahabang litanya ni Asher habang hindi pa rin tumitigil sa pag-haplos sa buhok ni Celine. Yun ang nakasanayan niyang gawin noon, bago magtapos ang lahat. Shut up, Asher! I don't want to hear it anymore. And as your boss, this is my command. Nangingiting na pailing ang binata nang magsalita sa Celine. Hindi pa rin ito dinidilat ang mga mata. Para bang ninanamnam ang sandaling iyon. No, Celine. I just want you to know why I acted like a fool tonight because I got jealous. Sagot niya. Samantala nang dahil sa narinigay na padilat sa Celine. Nagtagpo ang kanilang mga mata kaya't napalunok siya. Unti-unting bumabalik ang pagkainis na nararamdaman. Hindi ako interesadong makipagrelasyon sa kung sino mang kasamahan ko sa trabaho, Asher. I don't involve my personal life to business. And one thing, you don't have to be jealous because you do not hold the right to. And I'm not giving you any. Kaya sa susunod, huwag ka na magpaparinig ulit at huwag ka nang magsaselos pa. This is my command. Mahinahon subalit maotoridad na sabi ni Celine. Pagkatapos ay tumalikod na siya nang hindi hinihintay ang sagot ni Asher. Magsisimula na sana itong humakbang paalis subalit napatigil nang marinig ang tanong ni Asher. Bakit ba palagi mo na lang akong tinatalikuran, Celine? Muling napaharap sa Celine sa kanya. Natatawa subalit may bahid ng galit ang mga mata. Do we still have to go back from the past, Asher? Iisa-isahin pa ba natin yon? O baka sinadya mo lang kalimutang ikaw ang naunang tumalikod? Dire-diretsong sabi ni Celine tsaka ito tuluyan ng tumalikod. Nang dahil sa sagutang iyon ay mas lalong hindi naging maganda ang pakikitungo ni Celine kay Asher.
Hindi niya ito pinapansin sa tuwing magsasalita ito. Hindi niya na rin naiisip pang nasa panganib ang buhay niya dahil kung minsan ay pinipilit niyang malayo kay Asher. Sa isip niya ay hindi magandang ideya na magkasama sila lalo na puro sama lang naman ng loob ang nararamdaman niya. Gayunpaman ay wala sa isip ni Asher ang sumuko. Good morning, Celine. It's good you're awake. I made you your breakfast. Anong oras ka na kasing nakatulog kagabi sa pakikipag-usap dun sa client mo kaya alam kong pagod ka at tsaka gutom ka paggising mo. Nakangiting saad ni Asher ilang linggo ang nakakaraan. Pumasok ito sa kwarto dala ang tray ng pagkain. Napatingin naman si Celine doon. Isang baso ng gatas, pancake, tsaka green salad. Naantig ang puso niya dahil doon. Hindi pa rin nakakalimutan ni Asher ang paborito niyang kainin sa agahan, kahit ilang taon na ang nakakalipas. Why are you doing this? Pagtatanong niya, tsaka kinuha ang tray sa kamay ng binata na ngayon ay nakakunot ang noo. What? Tanong pa nito. I mean, this. Bakit sa kabila ng pangit na pakikitungo ko sa'yo, sa kabila ng masasakit na sinabi ko, hindi ka pa rin umalis? I mean, it is your job to protect me but just one. Treating me like a something for you is... Napaiwas ng tingin sa Celine, ayaw niyang mag-assume. Subalit hindi niya mapigilan ang sariling tanongin ang bagay na iyon. Well, I'm afraid I'm not going to answer that, Celine. Iniiwasan kong magalit ka na naman. Isipin mo na lang na bumabawi ako dahil napasama ako ang loob mo. Tsaka masaya akong napagsisilbihan ko. With or without thank you in return. Kumindat pa si Asher kaya't iiling-iling na lamang na natawa sa Celine, tsaka sinimulang lantakan ang mga pagkain sa harap niya. It's been a long time since I ate breakfast na hindi akong gumagawa. I almost forgot how does it feels and it tastes like. Napapikit pa sa Celine habang sinasabi iyon, kaya't lihim ang ginawang pagngiti ni Asher. Well, I can do it for you. Kahit lunch or dinner ako na bahala. Only if you want. Aniya pa tsaka napakamot sa batok. Nag-aalangan ito sa sinabi niya at baka mawala na naman sa budang dalaga. Samantala ay napatingin ito sa kanya. No, but I'm fine with you making my breakfast every day. Is that okay with you? Hindi kaagad nakasagot si Asher sa sinabi ni Celine at nanlalaki lamang ang mata habang awang ang labi na nakatingin sa dalaga. I won't take no as an answer. This is my command. Therefore, you have to say yes. At simula nga rin ng araw na iyon ay kahit papaano bubuti na ang pakikitungo ni Celine sa binata. Hindi lang naman iyon dahil sa simpleng paggawa ni Asher ng agahan niya. Naisip niya rin kasing wala naman magandang may dudulot kung magpapakain siya sa galit niya. Kung ano man ang nangyari noon ay mananatili na lamang iyon sa nakaraan. Bagay na hindi na dapat binabalikan pa. Celine, magpapaalam sana ako. Kung ayos lang sa'yo. Wala ka naman sigurong lakad ngayon, hindi ba? Kumunot ang noo ng dalaga nang magsalita si Asher. Ilang linggo na ang nakakaraan. Birthday kasi ni Jim. Naalala mo ba? Yung palaging nangaasar sa akin dati sa tuwing magkasama tayo. May pag-aalangan pa sa tinig ni Asher sa takot na baka bubalik na naman sa dati sa Celine kapag binanggit niya ang nakaraan nila. Habang sa Celine naman ay dahan-dahang napatango. Oh, yeah, sure. Go ahead. Don't worry about me. Tell him I said happy birthday. Mabilis ang sabi ni Celine. Hindi pa man din nakakapagpaalam ng maayos si Asher, kaya't napatango na lamang ito. Oh, okay. Pero wala ka naman lakad, hindi ba? Baka kasi alas ka. Alam mo namang delikadong mag-isa ka lang, di ba? Pwede namang hindi na ako pumunta sa birthday ni Jim kung alis ka. Mabilis ang ginawang paghiling ni Celine nang marinig iyon. No, I'm fine, okay? Don't worry. Dito lang ako sa bahay ngayon. Parang gusto ko rin kasing magpahinga muna. Simple siyang ngumiti para makumbinsi si Asher. Ang totoo ay balak niyang bumalik sa site kung saan itinayo ang building. Titignan niya kasi kung ayos na ba iyon at ayaw niyang may ibang taong madisgrasya dahil lang sa hindi magandang pagkakatayo ng building. Alright then. But can I at least call you just to make sure you're okay? I mean, if that's fine with you. Don't turn your phone off. Kapag hindi kita makontak, iisipin kong nasa panganib ka.
Mababakas muli ang pag-aalangan sa tinig ni Asher, subalit napangiti rin ng tangwan siya ng dalaga. Samantala, makaraan lamang ang isang oras. Nang makarating si Celine sa site ay nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang tiyuhin niya doon. Uncle, I'm surprised to see you here. I thought you're doing something in your office. Pagtatanong niya na makalapit siya dito, kaya't napatingin ito sa kanya. It's good you're here, Celine. Well, I heard you had something argument with our client about this. Mapang-usisang tanong ni Edward habang napakibit balikat si Celine. Don't worry about it, Uncle. It's fine. Nasettle ko na rin naman ngayon. Hindi naman kasi pwedeng madaliin ito dahil buhay din naman nila ang nakasalalay dito. If they're rushing, mas mabuting sa ibang kumpanya sila makipag-kontrata para naman hindi ko pasanin kung ano mangyari sa kanila. I don't want to ruin the company's reputation, Uncle. Napatango-tango si Edward sa sinabi niya. Pagkatapos ay inilibot nito ang paningin. Where's Asher? Tanong niya. Oh, he's just somewhere out there, Uncle. Tipid na sagot ni Celine, tsaka na pinanood ang tiyuhing umayos ng pagkakatayo. Are you good with him? Tanong pa niya. I don't know but you know it's not a good idea na ang ex ko ang siyang mismong magbabantay sa akin. Can you imagine that awkwardness, Uncle? It's actually hard seeing this person who causes you pain every day. So I don't know what came after your mind at siyang naisip mong maging personal bodyguard ko. Last time, he was jealous of Engineer Kyle. But yeah, never mind. Mahabang pahayag ng dalaga kaya't napatango-tango si Edward. And how about the threat? Are you still receiving them? Napatingala ng bahagya sa Celine para mag-isip. I don't remember receiving threats anymore. Uncle, why? Tanong niya pabalik. Narinig niya pa ang pagbuntong hininga ni Edward bago ito magsalita. Parehong nasa magkabilang bulsa mga kamay. Well, I'm afraid they're just planning something to defeat you. Mahina niyang sagot. Ho? Pero hindi naman na siguro ako masyadong nanganganib, Uncle, hindi ba? Bodyguard naman na ako. Hindi naman siguro ako pababayaan ni Asher. Tila ba natataranta na sabi ni Celine, hindi siya natatakot para sa sarili. Natatakot siya para sa kumpanya. I don't know, Celine. Pero huwag mong kakalimutan tao lang din si Asher. He can protect you, but he can't always win all the time. May mga kahinaan din siya, Celine. Pero may paraan pa naman para tuluyan ka ngang mapalayo sa panganib. What is it, Uncle? Bakas ang pagiging interesado sa tinig niya. As you can see, ang trabahong ito ay para lamang sa kalalakihan, Celine. No woman can carry weights of blocks, can mix cement all day or cut steels. So is the company. It is a construction company, specifically and especially made for men. Paninimula ni Edward dahilan ng pagkunot ng noo ni Celine. What are you trying to say, Uncle? Bahagya namang tumingin sa lupa si Edward, tila hindi na gusto ang kung anumang sasabihin, subalit kailangan. I don't want you to get upset, Celine, but here's the truth. Running a company, especially a construction company, is not for women. Hindi na babagay na isang babae na ipapatakbo sa isang kumpanyang para naman dapat sa mga lalaki. And? Taas ang kilay na tanong ni Celine, halatang hindi nagustuhan ang narinig mula sa tiyuhin. Ayoko rin namang mapahamak ka kaya siguro naisip ko lang na mas makakabuti kung isusuko mo na lamang ang kumpanya sa pinsan mo. I'm sure he can lead well and he can run the company better than yours. Kapag nangyari yun, wala nang banta sa buhay mo. Magiging malaya ka na at hindi mo na rin kakailanganin pa si Asher. Hindi ba't ayaw mo naman siyang nakikita? Mahinang natawa sa Celine sa narinig. Tila ba hindi siya makapaniwala sa sinabi ng tiyuhin. At kailan ka pa naging gender bias, Uncle? Wala naman sinabi ang pagpapatakbo ng kumpanya ay para lamang sa kalalakihan. Pareho din naman nating alam na walang patas na ganun. So what's the reason for this, Uncle? Tanong niya pa. Hindi naman sa ganun. Concern lang ako sa'yo kasi pabakit kita. Kadugo kita. Tsaka ngayong nalaman kong hindi ka komportable kay Asher,
Wouldn't it be better if you don't need him anymore? Bakas ang pagnanais na makumbinsi ni Edward ang pamangkin, subalit marahas itong umiling. No, we're actually okay now. What? Pero hindi ka ba natatakot na saktan ka niya ulit? Muling umiling sa Celine. He can hurt me anymore, Uncle. Trust me. Sagot niya. But it doesn't change the fact that you're still in danger. Kayong magkasama kayo palagi, pati buhay ni Asher, nakataya dito. That's the best part of it, Uncle. We're both willing to sacrifice our lives for the sake of the company. At mamamatay muna ako bago nila makuha ang kumpanya sa akin. Dahil habang nabubuhay ako, hindi ko masisikmurang ipamigay lamang ang kumpanyang ito. Hindi ko kayang ipagkatiwala kung kani-kaninong kamay ang kumpanyang pinaghirapan ng lolo ko. Ipinagkatiwala niya to sa akin because he believe in me. At kailanman, hindi ko sasayangin ang tiwalang yun dahil lang sa simpleng pagbabanta. Bakas naman ang determinasyon sa tinig ni Celine nang sinabi niya iyon. Handa siyang lumaban at sumugal. Huwag lamang mapunta sa masamang kamay ang kumpanya ng lolo niya. Alam naman niyang hindi iyon sa kanya ibibigay kung mas matino ang kung sino mang pinsan niyang naghahangad ng kumpanya. Samantala, napatango-tango naman si Edward. All right. If that's your decision, then let it be. But don't forget that I warned you. Aniya pa bago tumalikod. May hindi may lamang ekspresyon sa mukha. If that's the case, then I'd better do something. Samantala nang makalis si Edward ay hindi rin naman nagtagal doon sa Celine. Sandali lang itong nakipag-usap kay Kyle para muli itong paalalahanan. Pagkatapos ay umalis na din siya. Sa biyahe ay tila ba naninibago ito sa katahimikan. Kahit papaano, ay nasanay siya sa pagiging maingay ni Asher habang pinagmamaneho siya nito. Subalit sa kalagitnaan ng biyahe, isang itim na van ang humarang sa daraanan niya. Mabilis ang ginawa niyang pagpreno habang mahigpit na nakakapit sa manibela. What is this? Mahinang tanong niya sa sarili habang pinapanood ang isa-isang pagbaba ng mga kalalakihan sa van na iyon. Bawat isa ay may hawak na baril at nakatingin sa kanya. Kaya ganun na lamang ang takot niya nang pilitin itong buksan ang kotse niya. Anong ginagawa niyo? What do you need from me? Stop this! Sigaw niya nang tulugyang mabuksan ang pinto ng kotse. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan niya habang hinihiling na sana ay biglang dumating si Asher para iligtas siya. Subalit malakas na tawanan ang narinig niya mula sa kalalakihang iyon. Masyado kasing matigas ang ulo mo, Miss Draven, kaya palalambutin lang namin. Saad pa nito sa kanya kaya't napaawang ang bibig niya. Sino nag-utos sa inyong gawin to? Huwag na maraming tanong. Makikita mo rin naman siya. Kunin niyo na yan. Takpan niyo yung bibig para hindi maingay. Kumpiskahin niyo rin lahat ng gadget niya. At baka makahingi pa ng tulong. Itapon niyo. Mahirap na. Baka matrace tayo ng dahil lang dyan. Tandaan niyo, tayo ang malalagot kay boss kapag nautakan tayo ng babaeng yan. Kaagad na kumilos sa mga ito para kunin siya at dahil na rin sa taglay na lakas ng kalalakihang humatak sa kanya at sa pagkabigla ay hindi na nagawa pang manlaban ni Celine. Gayunpaman ay unti-unting nababawasan ang takot na nararamdaman niya sa sistema niya dahil alam niyang makikilala niya na rin sa wakas kung sinong pinsan niya ang may gawa ng lahat ng iyon. Sa kabilang banda, tahimik lamang si Asher. Hawak ang baso ng alak at nakatanaw sa dance floor. Ang tahimik mo naman, bro. May iniisip ka ba? Pagtatanong ni Jim maya-maya kaya't napatingin siya dito. Si Celine. Naibugan ni Jim ang iniinom na alak nang marinig ang sagot ni Asher. Si Celine? Shit, pre. Hindi ka pa rin nakakamuban sa kanya. Ilan taon na ba nakakaraan? 3 years? 4 years? Iiling-iling pa si Jim na natatawa tsaka muling lumagok ng alak. I never move on, Jim. Lalo na ngayong magkasama kami araw-araw. Mas lalo ko lang napagtantong mahal ko pa siya. It's funny how destiny is playing with me. Nagkalayo kami noon. Pagkatapos, bigla kaming paglalapitin ngayon. What's more painful is that she's cold as ice. I might have really hurt her before. Gusto kong magpaliwanag. Gusto ko ipagtapad ang lahat pero natatakot ako. Lalo na ngayong kahit papaano ay bumubuti na ang pakikitungo niya sa akin. I don't want to experience that cold treatment again from her. Sobrang sakit sa tuwing tinatalikuran niya ako. It's not the Celine I used to love before.
Mahihimigan ang tila labis na pangungulila sa tinig ni Asher. Tila ba sa kabila ng masayang tugtog na umaalingaw-ngaw sa lugar na iyon, ay hindi pa rin siya nililisan ng kalungkutan. Samantala ay napabunot naman ng isang malalim na hininga si Jim. Bakit ba kasi kayo naghiwalay noon, pre? Ano ba talaga nangyari? Kasi kahit ako, nabigla rin sa biglang pagkahiwalay nyo eh. Parang isang araw masaya lang kayong magkasama. Nag-aabulan sa dalampasigan tapos kinabukasan, bigla na lang wala na. Kahit nga sa Celine, hindi ko na rin nakakausap noon. Tapos ngayon, bigla mong sasabihin magkasama kayo araw-araw. Tsaka mahinang tumawa si Jim. Maging siya ay hindi rin alam ang dahilan ng biglaang paghihiwalay ng dalawa. Subalit na pailing lamang si Asher pagkatapos ay umuko ito nang ilapag niya ang baso sa mesa. Hindi ko pwedeng sabihin, Jim. Kung may una mang makakalam noon, then it must be her. Tumango na lamang si Jim sabay kibit-balikat sa narinig. Maya-maya pa ay tumayo si Asher. Naisip niyang tawagan sa Celine kaya't nang makalabas ito ng bar, ay kaagad niyang tinawagan ng dalaga. Subalit hindi nagdaring ang cellphone nito. Nagsimula siyang kabahan. Hindi naman niya siguro papatayin ang phone niya dahil alam niyang tatawag ako. Imposible din siyang ma-deadbat dahil palagi yun ang may dalang power bank. Pagsasalita niya habang paikot-ikot na naglalakad. Hindi mapakali sa kinaroroonan. Oh, ano nangyari? Gulat na tanong ni Jim nang bumalik si Asher sa loob. Halata ang pagmamadali nito na kunin niya ang jacket na nakapatong sa upuan. Pre, kailangan ko lang umalis. Hindi ko makontak sa Celine. Baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Usal niya naman at hindi na hinintay pang makasagot ang kaibigan. Mabilis ang pagpapatakbo niya ng sasakyan, kasing bilis ng tibok ng puso niya habang sinisisi nito ang sarili. Pinabayaan niya sa Celine. Ramdam niyang may hindi magandang nangyari dito, lalo na nang madatnang wala sa Celine sa bahay nito. The doors are locked. Wala rin ang kotse na dito. Ibig sabihin, tama. Umalis siya. She must be somewhere. Sa site? Tama. Maaaring nandun nga siya. Mabilis na bumalik si Asher sa sasakyan para puntahan ang site na dating pinuntahan nilang dalawa ni Celine. Bagamat tarantay, nagawa pa rin niyang ipagdasal na sana nga ay maabutan niya doon sa Celine, sana ay ayos lang ito. Subalit sa kalagitnaan ng biyahe ay isang sasakyan na nadaanan niya. Nakabukas ang pinto ng driver's seat, halatang walang tao. Mas lalo siyang kinabahan ng mapagtantong kay Celine iyon. Hinampas nito ang manibela ng sasakyan tsaka dumukdok dito. Celine! Sigaw niya pa kahit alam niyang imposible siya nitong marinig. Wala siyang ideya kung saan ito hahanapin, kaya't sandali na lamang siyang natulala doon. Nag-iisip na kung anong dapat gawin hanggang sa maya-maya lamang ay napatango siya. Sigurado akong ang pinsan na naman ni Celine ang may pakanahan nito. Gusto niyang makuha ang kumpanya kaya't alam kong hindi niya magagawang saktan si Celine habang hindi nito ibinibigay ang kumpanya sa kanya. All I have to do right now is to find out who he is. Alam kong madali kong mahanap si Celine kapag nakilala ko kung sino siya. Ang punot dulo ng lahat. Matapos niya iyong sabihin ay wala siyang sinayang na oras. Maingat at mapusisi niyang pinag-aralan ng lahat. Naghanap ito ng impormasyon tungkol sa mga pinsan ni Celine. Pinag-aralan niya bawat background ng lahat. Subalit bawat isa ay may kanya-kanyang buhay. Tila ba walang rason para hangarin pa ang kumpanyang pinapatakbo ni Celine? Hindi pwedeng wala akong makita. Hindi ako pwedeng matagalan dahil baka kung ano gawin nila kay Celine. There must be something here. Aniya pa pagkatapos ay natahimik sa pangangalkal sa laptop ni Celine. If it's not of them, then it must be someone closest to her. Napatango-tango pa siya sa sinabi tsaka ay sinara ang laptop. May ideyang pumapasok sa isip niya, subalit ayaw niya itong paniwalaan. Tila ba imposibleng mangyari yon? Gayon pa man ay sinubukan niya pa rin. Hanggang sa lumipas ang ilang pang-araw, seryoso ang mata nitong tinitingnan ang screen ng laptop. Habang ang mga kamay ay may hawak na dokumento. Tama nga. Tama nga ang hinala ko. It's him. Palagay ko, iisang tao lang ang may kagagawa ng lahat nito. Simula pa noon, you can never get away from this now. I'll make sure you'll pay for every pain you've caused.
Kaunting tipa pa hanggang sa natuntun niya na nga ang lokasyon ng kinaroroonan ni Celine. Wala na siyang sinayang pang-oras at kaagad iyong tinungo. Hindi naging madali ang makapasok sa building na iyon. Maraming bantay, subalit dahil sa determinasyon ay ligtas niyang natunto ng saktong kinaroroonan ni Celine. Nakatali ang mga kamay at paa nito habang nakayuko. Tila ba walang malay kaya't kaagad niya itong nilapitan. Celine, Mahinang pagtatawag niya sa dalaga tsaka inangat ang ulo nito. Dahan-dahang napadilat sa Celine. Asher, what took you so long? I was so scared. Pagsasalita pa niya kaya't sandali pang nahabag ang binata bago niya kinalag ang pagkakatali kay Celine. I'm sorry. Hindi ko alam kung saan ka hanapin. Nangalap pa ako ng ilang impormasyon para matuntun lang kita. Sinaktan ka ba nila? Patuloy pa rin sa pagkalag sa tali si Asher. Mahigpit kasi ang pagkakatali noon. Napailing naman sa Celine. No, but they were forcing me to sign some documents para mailipat daw sa pinsan ko. I was waiting for him to show off all this time. Gusto ko siya makilala kung sino siya, but he never came. Bahagyang basag ang tinig ni Celine habang napailing si Asher, habang tinatanggal ang pagkakatali sa kamay ni Celine. Napapadaing pa ang dalaga na makaramdam ng hapdi sa kamay at paa niya. He'll never show up, Celine. Dahil ilusyon lamang ang sinasabi mong pinsan mo. None of your cousin wants to take the company away from you. Napakunot ang noon ni Celine nang marinig iyon. Pagkatapos ay bahagya niyang hinaplos ang pulsuhan ng tuluyang makalagan ni Asher ang tali. Ha? What do you mean? Yung mga lalaking tumukot sa akin mismo nagsabing inutusan daw sila ng pinsan kong papirmahin sa akin yung mga dokumento para ma-turn over yun sa kanya. Bakas ang pagtataka sa tinig ni Celine kaya't napaluhod sa harap niya si Asher. Tumitig ito sa mga mata niya at saka nagsalita. He's not your cousin, but your uncle. Ang tiyuhin mo. Ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung bakit kumuha pa siya ng magbabantay sa'yo gayong siya rin naman palang may gawa na pagbabanta sa'yo. But one thing is for sure, the person behind all of this is your uncle. I'll just show you everything later kung hindi ka pa rin naniniwala. But for now, we have to get out of here. Samantala, imbis na kumilos ay awangan labing na pailing-iling sa Celine. Bahagya pa itong natatawa. I get it. That's why he told me running a company is not for women. He told me to give the company up. Aniya, tsaka napatingin kay Asher. He planned it very well. That letter was from him. Sinadya niyang ikaw ang kuning magbabantay sa akin dahil alam niyang galit ako sa'yo. Iniisip niyang isasuko ko na lang ang kumpanya kaysa makita ka araw-araw. It all makes sense to me now. That's the reason why he told me I won't be needing you anymore kapag sinuko ko ang kumpanya. Dagdag niya pa, akma namang magsasalita si Asher nang marinig nila ang mahinang palakpak mula sa kung saan. Pareho silang napatayo ng mapagtantong papalapit iyon sa gawin nila. You got it right, Celine! Nice job! Nakangising lumitaw si Edward sa harap nila. Pumalakpak. Walang iya ka? Pinagkatiwalaan kita dahil kadugo kita. Katulad mo, Celine, nagtiwala rin ako. Nagtiwala akong sa akin ibibigay ni Papa ang kumpanya at lahat ng ari-arian niya dahil iyon naman ang dapat. Pero imbes na sa akin, ibinigay niya lahat sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na mas mataas ka sa akin, Celine. I did everything for the company dahil alam kong mas mapapabuti yun sa akin. But I didn't go according to plan. Nangunot ang noon ni Celine sa narinig. According to plan? What plan? Bukod ba sa plano mo ang lahat ng to? May iba ka pa bang plano? Tanong pa niya, kasunod ng mahinang pagtawa ng tiyuhin. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya, kaya't palihim din siyang napatras. Simple siyang kinalabit ni Asher. Sikretong inabot ang baril. Pareho nilang alam na hindi ito magtatapos sa simpleng usapan lamang, kaya't kailangan nilang maghanda. Oo, Celine. Bukod dito ay may nauna pa akong plano. Pero hindi yun nagtagumpay. Do you wanna know it? Ngumisi si Edward. When I saw Dad writing his last will, I thought that's all in my name. I got excited.
Hindi na ako makapaghintay na mawala siya sa mundo para makin ko na lahat ng ari-ariang meron siya. What happened to him isn't just a simple heart attack. I put pills in his drink. But then, everything was transferred to you. Kahit piso ay walang ibinigay para sa akin. Sobrang nakakainsulto yun sa akin, Celine. Kung hindi ko rin naman makukuha to sa simpleng pakiusap ko sa'yo, then I'd rather proceed to the next plan. And that is to erase you in this world, Celine. Pagkatapos ay unti-unti siya naglakad papalapit sa dalaga, dahilan kung bakit kaagad na itinutok ni Celine ang hawak niyang baril dito. Diyan ka lang, subukan mong humakbang palapit. Ipuputok ko to. Do it! Iputok mo, Celine! May halong pangaasar pa sa tinig ni Edward habang patuloy pa rin sa paglalakad paabante. Patuloy naman sa pag-atras ng dalawa habang nakaalerto si Asher. Hayop ka! Pinatay mo ang lolo ng dahil sa kasakiman mo? Isa kang ganid. At ang mga katulad mo ang dapat ibinubor sa mundo. Pagkatapos sa isang malakas na putok ng baril, ang umalingaw-ngaw sa paligid. Subalit hindi yon galing sa baril ni Celine. Nadali na, takbo, Celine! Maraming bantay dito! Hindi natin sila kakayanin ng isang putok lang! Magkahawak na tumakbo ang dalawa. Hawak sa magkabilang kamay ang baril habang parehong alerto ang mga mata sa bawat makakasalubong nila. Asher, kailangan na nating makalabas dito. Baka maubusan tayo ng bala. Sobrang dami nila. Pero nakalimutan ko ang daan palabas, Celine. Ang daming pasikot-sikot dito. Ni hindi ko na natandaan lahat ng dinaanan ko kanina. I was busy looking for you. Hindi makapaniwala sa Celine sa narinig. Kapwa naging magulo ang mga isip nila ng sandaling iyon, kaya nang sabay na makarinig ng putok ng baril sa magkaibang direksyon, ay pareho rin silang napailag sa magkabilang direksyon. Dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa, dahil doon ay pareho silang nataranta, lakad-takbo ang ginawa nila, subalit, bigo silang makita ang isa't isa. Gayunpaman ay sinikap nilang iwasan ang bawat balang lumulutang sa ere, hanggang sa maya-maya pa ay nakasalubong ni Asher si Edward. Mabilis ang ginawa niyang pagkalabit sa gatilyo ng baril, subalit hindi iyon pumutok, kaya't natawa ang lalaki. I guess, luck is on my side right now, Asher. At dahil dyan, ako ang unang tatapos sa'yo. Mabilis ko nang matatalo si Celine. Mapapasa akin na rin ang kumpanya, Asher. Nakangisi ito habang nakatutok ang baril kay Asher. You can defeat me, but you can never defeat my queen. Sagot naman ni Asher tsaka ngumisi. May pangaasar sa mga mata nito. Your queen! Hindi ba't iniwan mo siya 5 years ago? Because of your greed, Edward. Umiling ito sa sinabi ni Asher. No, it's just because you're coward. But thanks to me, you saw her again. Unfortunately, hanggang dito lang kayo dahil ako mismo ang gagawa ng wakas ng kwento nyo. With that, I can have my own happy ending. Baliw ka na! Nababaliw ka na! Hindi ako baliw, Asher. Kailanman, hindi ka baliwan ng paghahangad ng mga bagay na dapat naman talaga ay para sa akin. You better close your mouth and say goodbye, Asher. Akmang ipuputok na ni Edward ang baril nang biglang sumulpot sa Celine sa likod niya. Ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong sumabog ang pungo mo. Mahinahon, subalit maotoridad na utos ni Celine. Celine, baka may putok mo yan. Halata ang biglang panginginig sa tinig ng kanina lamang ay tumatawa pang si Edward. I said put your gun now and raise your hands. Napasigaw na si Celine. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa takot kundi dahil sa galit. You killed him. Pinatay mo si Lolo. Dapat ka na ring patayin. Aniya pa, halata ang pagkasuklam sa mga tinig habang tahimik lamang na nakatingin si Asher. Nakaabang sa pwedeng gawin ni Edward. Hindi ko naman sinasadya yun, Celine. Akala ko, unti-unti lang siyang magkakasakit nun. I didn't know it would lead to heart attack. I swear, if only I had known, hindi ko yun gagawin. Stop lying. Sa'yo na nanggaling mismo. You wanted his property kaya mo nagawa yun. Pero sorry ka. Dahil kahit kailan, hinding-hindi mapapasa kamay mo ang lahat ng pinag-arapan ni Lolo. Unti-unting lumingon si Edward kay Celine habang nakataas sa mga kamay niya.
Nangungusap ang mata nito habang nakatingin sa pamangkin. Celine, ibaba mo yan. Mag-usap tayo. Pangako, magbabago na ako. Babawi ako sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko na rin kukunin pa sa'yo yung kumpanya. Aniya pa, subalit natawa na lamang ang dalaga. Sabay iling. Kung sarili mo ngang ama, napatay mo, ako pa kayang pamangkin mo lang? Nanlilisik ang mga mata ng dalaga. Tila ba anumang oras ay magdidilim ang paningin nito at magagawa nga niyang patayin ang sariling tiyuhin. Celine, maawa ka sa akin. Nagawa ko lang mo naman to dahil sa inggit. Masyado mo nang pinahirapan ang buhay ko, Uncle. Wala na akong natitirang awa pa sa'yo. Kaya pasensya na. Sagot niya bago barilin sa balikat at hita ang tiyuhin. Bumagsak si Edward at inaresto ng mga pulis kasama ng mga tauhan nito. Pagkatapos, nilapitan ni Celine si Asher. Thanks for everything, Asher. Pero okay na ang lahat kaya hindi na kita kailangan. Bukas, kunin mo na lang ang huling sahod mo. Halos hindi makapaniwala si Asher, lalo na nang dumating si Kyle at agad niyakap sa Celine. Asher! Galit na sigaw ni Kyle. You're hurting her. Huwag kang makialam kung ayaw mong ikaw ang masaktan. Singhal ni Asher. Nagkaharap muli sina Celine at Asher. Asher, tigilan mo na. Hindi na kita kailangan. Dahil ba nandito ang engineer mo? Gusto mo ba siya, Celine? Kung oo, lalayo ako. Umiwas ng tingin ng dalaga. We've already talked about this. Ayoko nang balikan pa ang nakaraan. Ngunit hindi na napigilan ni Celine ang pag-iyak. What's stopping me? Ikaw mismo, Asher. Iniwan mo ko nang walang paalam. Ipinaliwanag ni Asher na 5 taon na ang nakalipas. Nakatanggap siya ng sulat na nagbabantang papatayin sa Celine kung hindi siya lalayo. Sa takot para sa buhay nito, pinili niyang maglaho kahit masakit. Doon niya napagtanto na ang tiyuhin ni Celine ang may pakana upang masira sila at mawalan siya ng suporta ng lolo niya. Nagulat sa Celine. How could you keep this from me? Dahil alam kong galit ka at hindi ka makikinig. Malungkot na tugon ni Asher. Nagbigay siya ng paghingi ng tawad at sa wakas, nagyakap silang muli. Wait, what's going on here? Tanong ni Kyle, pero walang sumagot dahil nakatuon lamang sila sa isa't isa. Muling nagbukas ang kanilang damdamin. I guess I am really signing off as your bodyguard. Ngumiti sa Celine. Yeah, pero may isa pa akong utos. You should stay with me and never leave me again. Hindi napigilan ni Asher ngumiti. Then you should marry me, will you? Mabilis ang pagtango ni Celine. Hindi na kailangan pag-isipan dahil alam niyang si Asher ang taong nais niyang makasama habang buhay. Simpleng proposal lamang iyon. Hindi nakaluhod, walang singsing, walang romantic na musika dahil masyadong hindi inaasahan lahat ng pagyayari. Gayunpaman ay mabilis ang ginawang pagtango ni Celine. Alam niyang hindi niya na dapat pa iyong pag-isipan dahil dati pa lang alam niya na sa sarili niyang si Asher ang gusto niyang makasama hanggang sa huling hininga niya. Kaya naman wala na silang inaksayang oras pa at sinikap na maikasalagad. Nagkaroon man ng konting problema dahil kay Kyle ay hindi na nila hinayaan pa yung makaapekto sa kasal nila. Nang dumating ang masayang araw na iyon ay naroon lahat ng mga taong importante sa kanila. Hindi iyon magarbong kasal, walang engranding venue, wala masyadong mamahaling gown at hindi isang sikat na simbahan, kundi sa gilid ng dalampasigan, kung saan sila noon nagsimulang mangarap ng simpleng kasal dahil naniniwala silang wala sa engranding kasal ang tunay na kasiyahan, kundi sa dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Mahal, love, baby, my dear beautiful bride, Celine. Napangiti si Asher nang magsimula siya sa wedding bow niya. As I stand before you today, I remember our journey before, and I can't believe this is happening. There were times when we were apart, and I didn't know if we'd ever find a way to each other again. The pain in your eyes were visible when our paths crossed again. And when you pushed me away, every tear you shed, every angry word you spoke, it all drove me to feel my love for you.
Kahit sinabi mong makapal ang mukha ko to show up like nothing had happened before, it's just because I can't stand anymore seeing you in pain every time. I'm trying to open up of our past, but I'm glad for this. That pain made the two of us become the best version of ourselves. Dahan-dahan niyang pinunasan ang patak ng luhang umaagos sa pisngi ni Celine. As we begin this new chapter, I vow to love you with all my heart, to cherish and honor you, to be your rock and safe haven, to love and cry with you, and build a life filled with love. I love you, and I'm honored to call you my wife, and I promise I will spend the rest of my life making you happy. I love you. Napahinga pa ng malalim si Asher tsaka maingat na isinuot ang singsing sa daliri ni Celine. Asher, when you disappeared from my life without a word, I thought my world had shattered into a million pieces. The silence was so deafening, and the uncertainty was suffocating. I don't even know if I'd ever see you again. Walang araw na hindi ko hiniling na sana makita kitang muli. But when you came back, I was hesitant to let my heart be broken again. But your persistence, your love and determination to make things right slowly melt the ice in my heart. I love you for your imperfections, your quirks, and strengths. I vow to love you even more, not just for who you are, but for the person you're becoming. I promise to be your partner, friend, and safe haven, Asher. Malumanay ang tinig ni Celine habang sinasabi iyon, dahilan kung bakit ramdam ng lahat ng kasiyahan nilang dalawa, kasabay ng umiihip na hangin. I now pronounce you as husband and wife. At sa muling pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. May pananabik at puno ng pagmamahal. Indeed, only the warmth of love can melt an icy heart. And by having him by my side, I know I am safe. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!